magdangal magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng kapistahan ng Lipa City in honor of Saint Sebastian. Bumabati rin po tayo ng maligayang araw ng kapistahan sa ating Vicar General, Monsignor Ruben D. Maculangan, na ngayon ay bising-busy para sa araw na ito. Kasama po niyan, atin pong wine-welcome yung lahat ng mga pilgrims na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Kasama po yung mga estudyante na narito ngayon at mga pilgrims mula po sa Vienna, Austria. Kasama ng aking sister-in-law, si Ate Aleli. Ganon din po ang kaarawan at birthday ni Tita Ellen Karaan at anibersaryo ng kasal ni Loven at Connor Tisbe. Happy anniversary po sa inyo. At sa lahat ng inyong mga intensyon ay ating isinasama at ipinagdadasal sa pagdiriwang na ito ng banal na misa. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito ng banal na misa. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at paglooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili ng mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng kaloob at ang mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain.
hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkaserdote ni Melkisedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumasamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan sa pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya rito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkaserdote ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, "Sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo." Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palawakin niya ang lupaing sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang ubos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla. Kung dumating ang panahon, lusubing ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid
ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Meron pong panulat ang Book of Ecclesiastes, chapter 3, verses 1 to 11, na napakagandang pagnilayan natin at iugnay sa mabuting balitang ating narinig ngayong umagang ito. Ang sabi po doon, and I quote in part, "For everything, there is a season, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance," and so forth and so on. Napakaganda po nitong paalaala sa atin ngayong umagang ito in relation to our gospel. Kasi kung minsan, hindi na natin alam ang priority natin sa buhay. Kung minsan, hindi na natin alam kung ano ang marapat na kilos, disposisyon, bihis, na akma sa atin bilang mananampalataya. Let me apply this scriptural passage in our day-to-day life. Kapag kayo'y nasa party at umaattend kayo halimbawa ng birthday party, anong ginagawa natin doon? Nagsasaya. Kapag umiyak ka doon, ay baka merong mali sa iyo. Baka sasabihin ng umaattend ng party, "Ari ata ay may pahid." Sa Batangas, hindi lahat dito taga-Batanggenyo. Ibig sabihin, may something is wrong. No? Either depressed or mentally deranged. No? Kasi nasa party ka eh. Pag nasa party ka, nagsasaya ka at nakikisaya ka doon sa may kaarawan kung birthday party yan. O nakikisaya ka sa ikakasal. Alam nga namang doon ka pa magwala at doon ka pa magdrama. Ay hindi mo naman okasyon yun. There is always time for everything. Kapag naman may patay, ayun, doon ka humagulhol. Doon ka umiyak. At pag ikaw naman ay humagalpak diyan, abay lalo kang may pahid, lalo kang may tama. No? Kasi hindi yun ang tamang panahon para ikaw ay humagalpak. Kasi supposed to be, ikaw ay nakikiramay. And speaking of pakikiramay, atin po palang ipinapaabot ang ating pakikiramay sa pamilya ni Father Jordan Tenorio sa pagkamatay ng kanyang tatay, sa pamilya ni Father J. Coronel sa pagkamatay ng kanyang nanay, at kay Father Romy Cumia na pumanaw kahapon, isang pari po ng Gumaka, pero siya po ay Tubong Bawan, Batangas. We extend our deepest condolences sa mga pamilya po ng mga ito at ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. May marapat na kilos at gawi, disposisyon sa bawat panahon at bawat pagkakataon. Kahit po sa pananampalataya ay ganun din. Kapag kayo ay nasa loob ng misa, umaattend ng banal na misa at doon kayo nagte-text, it speaks about your priority and your disposition. Baka hindi kayo handa sa banal na pagdiriwang. Baka hindi kayo handa to meet our God. Kapag kayo ay nasa loob ng banal na misa at ang suot ninyo ay para kayong magsuswimming, you are out of place. Dahil kayo ay nasa harap ng Diyos at sasamba. Bago maiksi pa ang inyong suot at labas na ang kaluluwa,
You are out of place. May tamang bihis sa tamang lugar. Kapag ikaw ay pupunta sa Japan ngayon at sa Europa, ngayon ay winter. Kapag ang isinuot mo ay manipis na damit, ay magkakasakit ka. Dapat ang isusuot mo doon ay makapal na jacket. Dahil yun ang akma at tama sa ganung panahon. At kapag ka naman summer at ikaw ay nagsuot ng makapal na jacket, ay parang sala at hindi akma ang inyong bihis. Nakakatuwa po, no? Kung minsan, may mga Pilipino, di naman lahat, na makapagpahilila ang uuwi dito habang-haba ng suot, no? Pupunta sa airport, no? Init na init. Ang suot ay pang winter, no? Hindi akma. Sa Pilipinas, dahil tayo naman ay dry and wet season lang, wala namang winter sa atin. Ano ho? Merong tamang kilos, disposisyon, bihis, pananalita sa bawat panahon at bawat pagkakataon. At ganyan din po sa atin pagdiriwang ng banal na misa. Sa ating pananampalataya, kung kayo ay nasa loob ng banal na misa at doon pa kayo nakikipag-engage sa inyong kausap para sa bilihan ng inyong lupa, you are misplaced. This is not the time para mag-deal kayo sa inyong negosyo. Hindi rin po ito time para magkwentuhan. Ito ay time, ang banal na misa ay time para i-savor natin ang presensya ng Panginoong Jesus through the sacrament of the Holy Eucharist. Kaya sinisikap natin na palaging i-control ang ating isip para siguraduhin nakafocus tayo sa ating Panginoong Jesus. Yan ang gustong ipalala sa atin ng mabuting balita ngayong umagang ito. Kapag kasama natin ang ating Panginoong Jesus, lalo na sa banal na Eucharistia, ang disposisyon natin ay dapat masaya. Hindi tayo nalulungkot sa presensya ng ating Panginoon. Kapag tayo ay nalulungkot sa presensya ng ating Panginoon, baka hindi ang Panginoong Jesus ang kasakasama ninyo. Sapagkat sinong hindi matutuwa na ang Panginoong Diyos ay sumasa inyo o sumasa atin? Kapag kayo ay malungkot at nag-aalala at takot sa pagdiriwang ng banal na misa, ay baka ibang Diyos ang sumasa inyo. Ngayong umagang ito sa mabuting balita, yan po ang ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa. Let us grab the opportunity while Jesus is with us, while the presence of Jesus is with us. Kasi baka hindi na yan maulit. Ay paano kung bukas, makalawa, ay kuhanin na kayo ni Lord? At wag naman sana, no po? Ay di sayang yung opportunity na ibinigay sa atin to make the most of His presence. Binaliwala natin. Kasi hindi nga siya ang ating priority. Ano ba ang kauna-unahan sa Ten Commandments? Ang sabi doon, love your God. Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat. Kung ang Diyos ay mahal natin at siya ang number one sa buhay natin, we will always make the most of opportunity kapag siya ay kasama natin, lalo na sa banal na Eucharistia. There is always time for everything. When it is time for Jesus, let us not only give our best, but our 100%. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Amen.
sanlibutan sa iyong kagandahang lugar ito ang aming may alay. Mula sa lupa at buong ng aming paggawa. Tinapay nito para magkaroon. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahan. Huwag narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak nito para mag-inumin, nagbibigay ng iyong espiritu. Puri-puri ang poong may kapal na iyong. Magsitayo po lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas na sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa magitan ng iyong anak at nakinalugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa magitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumulat ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi po makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Hindi manlalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tanging naming handog para sa kapayapaan ng buong sansinukoy. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alam ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Purihin ka, Diyos amang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at tiwala. Sambahin ka, Diyos Ama, mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa.
Salamat po sa inyong handog. Kapit mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ng kalakasan. Ibig ng kalakasan. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig, upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay, para kami pagbuklurin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Monghing Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Bangkitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayon taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit.
Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa darating ng January 23, isasagawa ng Pambansang Dambana ang isa sa mga misa ng 129 CBCP Plenary Assembly na dadalohan ng lahat ng mga obispo ng Pilipinas. Sa araw na ito ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga misa ay matutunghayan ninyo sa ating screen. Mangyaring magabayan po tayo. Ikatlo, mga kapiyo, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong tulong at suporta. Dahil sa inyong kooperasyon, matagumpay nating naitayo ang mga bagong comfort rooms. Ang disenyo ng mga ito ay isinagawa para sa inyong kapakanan at kaginhawaan. Minarapat po nating lagyan ang mga ito ng turnstile gates para sa kaayusan ng pagpasok dito. At ang maliit na halagang donasyon na 10 piso ay para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga ito at makatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng Pambansang Dambana. Nais din po naming ipaalala ang responsibilidad ng bawat isa sa pag-aalaga sa mga lugar na ito. Samahan po ninyo kaming panatilihing malinis at maayos ang ating kapaligiran. Maraming salamat muli at patuloy tayong magtulungan para sa ikabubuti ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Ang lahat po'y magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan at iba pa na nagpapalaala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.